Magandang araw po. Ako po si Wilbert Ang, sa music ministry dito sa Our Lady Queen of Peace sa EDSA Shrine. Tuwing ika-2 linggo ng buwan kami nagsiserve dito at 3 p.m. Ang nangyari sa akin ay ako po ay nabangga po ako habang ako ay pasakay ng jeep. Paakyat po ako nung gabi na yon. Galing po kami sa isang laro ng basketball. Tapos yun, nabangga po ako ng aksidente nung March 6, 2005. So etong nakaraang araw lang, 21 years na yung nakaraan. Sa totoo lang, yung naramdaman ko parang wala lang eh, kasi tinanong ko yung doktor na kaya ako na-confine ako. Tinanong ko siya na bakit ako nandito sa hospital. Sabi niya naputulan ka ng paa, ganyan. Ano lang, parang casual lang na ay ganun, dok, talaga po. Parang hindi ako parang wala lang. Ganun yung pakiramdam. So hindi naman ako natakot, hindi rin ako nangamba. Naramdaman ko yung presensya ni Lord sa siguro yung mga instrument na ginamit niya, yung mga kaibigan, ganyan. Yung magulang ko, yung nanay ko, siguro dinagdagan niya yung lakas ng loob ng nanay ko. Doon din ako humugot ng lakas kay mama. Kasi yung father ko nag-breakdown siya na nandun lang siya sa may sulok na parang nawalan talaga siya ng pag-asa. Like sa mother ko, siya yung parang nandyan siya palagi. Kung ano yung gawin ko, masaya siya. Yun, siguro yun yung naging instrumento ni Lord para hindi hindi ma-depress, parang hindi malungkot. Actually, 2010, oo. 2011 pala. Hindi naman ako dito nagsiserve. So, in-invite lang din ako dito ng kaibigan ko na si Randy. Hindi ako nagsiserve dito. Tapos, in-invite niya ako. Yun. Parang, siguro naging at home lang din ako dito sa EDSA Shrine. Dahil sa music nga, yung sa grupo, siguro yun din yung way ni Mary, Mama Mary na dito ka sa EDSA Shrine. Ayun, dinala ako ng kaibigan ko si Randy. Madami naging struggle. Una, nung naputulan ako ng paa, yung una kong tanong, kung magiging na lang ba ako, kung ano yung magiging hanap buhay ko. Sa nakikita ko kasi sa paligid natin is yung mga amputee or mga putol paa, mga pilay, mga nakasaklay. Sila yung nagtatawag ng jeep na yung barker, ika nga nila barker. Yun yung unang pumasok sa isip ko na yun na lang ba yung magiging parang income, pagkakakitaan ko, ganyan. Hanap buhay, yun, in short. So, ang sabi ko sa sarili ko na kailangan hindi ganun. Kailangan hindi ganun. Na barker, kailangan ba, kasi mababang tingin ng tao sa mga may kapansanan Kaya yun ang inisip ko na dapat hindi ganun. Hindi maging ganun ang isip nila na hindi porket may kapansanan ka, yun na yun. Parang wala ka ng pag-asa. Yun. Ang masasabi ko ay binigay nga ni Lord yan kasi alam niya na kaya mo, na kaya natin. Binigay yan ni Lord, kaya natin. Pero kaya binigay yan ni Lord hindi lang sa kaya natin, kaya yun binigay para alam ni Lord na magiging inspirasyon ka sa ibang tao.
So para ipakita na hindi porket may nawala sa'yo o ano man na suliranin o problema, mga ganyan, hindi na dapat sukuan, kundi ipapakita mo sa tao na kaya mo at sila ay magiging inspirasyon kanila, na yun, nakikita nila na hindi hadlang yung pagkakaroon ng kapansanan o kung ano man basta kung ano sa tao, hindi hadlang yun para tawag doon, sumuko ka, hindi yun. So magtiwala ka lang dahil naniniwala ako dun sa may plano si Lord para sa'yo. May plano yon, magtiwala ka lang at maghintay ka lang. Yun. Naramdaman ko yung mga ganong pangyayari na akala ko wala na kasi putol yung pa ako eh. Hindi ko na parang hanggang dito na lang. Hindi dapat. So dapat magtiwala ka yun. Magtiwala ka, lakasan mo yung loob mo, ipakita mo sa tao na kaya, maging productive ka. So yun, bago ako naputulan ng paa, isa po kung mahilig po ako sa basketball, nagbi-billiard din ako, volleyball, mga ganun, mga sports. So yun, mga nilalaro ko nung araw. Ako rin po tambay. Biro lang po yun. Hindi, ako po ay mahilig sa sports, sa basketball, sa mga activities yun. Mahilig ako. Bago ako naputulan ng leg. Hindi na, nung yung mga climb na yun eh. After na aksidente ko, doon na ako nag-try mag-climb, doon na ako mag-try magsali sa mga fun run, mga ganyan. At saka sa nag din ako dati, Dragon Boat, isa po akong member ng Dragon Boat team. So sa kami nagpa-practice sa may Ocean Park doon sa may Luneta. So ngayon nag-try din po ako sumali sa powerlifting sa mga PWDs. So pero na-focus ako more sa music, ganyan. Naging na-employed ako sa Holy Family Kapitolyo sa Pasig. So yun ang aking pinagkakaabalahan ngayon. Saka iba't ibang bago po pala ako dati po kasi nung hindi pa po ako na-aksidente, hindi po ako marunong tumugtog ng piano or something na instrument na gano'n. Gitara lang po ako noon. Tapos yun, tanong ko din po yun na ba't ko natutunan to, ganyan, na ngayon parang nasagot na po yung question ko na yun, na kaya ako natutunan yun para magagamit mo. Magagamit ko ngayon na bilang hanap buhay na din. Ang mensahe ko lang naman sa bawat isa, respeto lang. Yung respetuhin niyo yung isa't isa. Wag po hindi po porket may kapansanan yung tao, mababa na yung tingin. Kailangan po pantay-pantay lang po yung tingin natin para sa ganun po hindi din po sila yung madadown. Kasi pag nakaramdam po sila ng ganun, may mga tao po kasi na once na mababa po ang tingin sa kanila, gumagawa po sila ng bagay na hindi maganda, na dumarating sa point na yun, papatiwakal. Kaya dapat irespeto natin yun. At saka diba, magmahalan tayo sa lahat. Tayo pare-pareho lang, sa tao din naman tayo eh. So yun lang.